Nagtataka ka rin ba kung bakit nakablur ang mga video sa Japan kahit na alam naman natin kung ano ang laman nito? Well, kahit ako, nagtataka din. Bakit kailangan pang itago ang isang bagay na alam naman ng lahat na nandyan? Para bang may kulang o may hindi sinasabi? Kaya naman sa video na ito, aalamin natin kung bakit nga ba ito nakablur at kung para saan ba talaga ito. May malalim kaya itong dahilan o baka naman trip lang nila ito? Kaya kung interesado kang malaman ang totoong dahilan, panuorin mo lang ang video na ito hanggang sa dulo. Sa Japan, ang pagkakaroon ng blurred o tinatakpang bahagi sa mga adult videos ay hindi basta-basta desisyon lang ng industriya. May ugat ito sa kasaysayan at kultura ng bansa. Noong sinaunang panahon, lalo na sa lumang Japan, may mga artwork na nagpapakita ng intimacy bilang bahagi ng sining at kultura. Makikita ito sa tradisyonal na mga larawan na hindi itinuturing na bawal noon, kundi bahagi ng sining at kwento ng buhay. Ibig sabihin, hindi palaging mahigpit ang Japan pagdating sa ganitong uri ng paksa. Pero habang lumilipas ang panahon at pumasok ang modernong lipunan, nagbago ang pananaw at mas naging mahigpit ang pagtingin sa kung ano ang dapat ipakita sa publiko. Dito na pumasok ang isang mahalagang batas sa Japan na tinatawag na Article 175 ng Japanese Penal Code. Sa simpleng paliwanag, sinasabi ng batas na ito na bawal ipakita sa publiko ang mga tinatawag na obscene materials. Hindi ito masyadong detalyado sa kung ano ang eksaktong bawal, kaya sa paglipas ng panahon, ang naging interpretasyon ng mga awtoridad ay ang pag-iwas sa pagpapakita ng mga sensitibong bahagi ng katawan sa media. Dahil dito, nagkaroon ng malinaw na pamantayan. Pwedeng gumawa ng content, pero kailangan may tinatakpan o pinapabura sa mga bahagi na itinuturing na labag sa pamantayan ng batas. Ang mas malalim na dahilan dito ay hindi lang basta batas, kundi ang konsepto ng kaayusan ng lipunan at respeto sa pampublikong paningin. Sa kultura ng Japan, mahalaga ang paghiwalay ng pribado at pampubliko. May paniniwala na ang ilang bagay ay maaring gawin o tanggap sa pribadong buhay, pero hindi dapat ipinapakita ng buo sa publiko. Kaya ang censorship o pagbablur ay naging paraan para may pagpatuloy ang industriya habang sumusunod pa rin sa inaasahang moral standards ng lipunan. Para naman makapag-operate ang industriya, gumawa sila ng paraan para makasunod sa batas. Kaya kahit hindi nila pwedeng ipakita ng buo ang ilang bahagi, patuloy pa rin silang gumagawa ng content na may malinaw na limitasyon. Ang blur o pixelation ay naging standard na solusyon para masabing legal pa rin ang produkto habang hindi lumalabag sa batas. Sa madaling salita, ito ang kompromiso sa pagitan ng legal na requirements at paggawa ng content. Ngunit kung mapapansin mo, hindi lahat ng content ay pare-pareho. May mga pagkakataon na may mga video na mukhang walang blur, pero kadalasan ang mga ito ay hindi opisyal na distribusyon sa loob ng Japan o kaya ay inilalabas para sa ibang bansa kung saan iba ang batas. Sa loob mismo ng Japan, nananatili pa rin ang censorship bilang standard practice dahil ito ang sinusunod na legal framework. Kung iisipin, ang dahilan kung bakit blurred ang mga video sa Japan ay hindi lang dahil sa isang simpleng rule. Isa itong kombinasyon ng lumang kultura, pagbabago ng lipunan, at batas na pilit binabalanse ang kalayaan at limitasyon. Parang isang linya sa pagitan ng pwede at hindi pwede, at ang blur ang nagsisilbing hangganan nito. Sa dulo, makikita natin na hindi ito tungkol sa trip lang o simpleng pagpili. Isa itong sistema na nabuo sa loob ng maraming taon ng kasaysayan, batas at kultura. Kahit mukhang nakakalito sa una, may lohika pala sa likod nito kung susuriin ng maigi. At kung umabot ka hanggang dito, ibig sabihin interesado ka talaga sa mga ganitong klase ng paliwanag. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang content na nagpapaliwanag ng mga bagay na nakakapagtaka pero may malalim na dahilan sa likod. Maraming salamat sa panonood.